Pagdating sa takbuhan, di kanya uurungan. Sa lakas at palakasan ng resistensya, yak, mapapanganga ka. Pero sino mag-aakala na ang runner na ito, 80 anyos na? Mahina ang buto-buto? Di raw uso yan sa kanya. Sa kanya kasing liksi at tikas, tila raw siya si The Flash. Ako si Pablo Francisco, ang matikas ng runner ng Cavite. Talaga namang takbo is life para sa 80 anyos na si Lolo Pablo. Paano ba naman taon-taon always present si Lolo sa mga marathon? Nabansagan na nga raw siyang the legendary runner. Pupunta ako sa ibang lugar pagka may takbuhan. Nababalitaan ko. Sumasali na lang ako. Pag nakita nila ako, ay ako pinapayagan na nila sumali. 1965 pa nang magsimula sa sports na track and field si Lolo Pablo. Pero sa maniwala kayo o so hindi niya raw first love ang pagtakbo noon. Nung bata pa ako, gusto ko sana'y bisikleta. Ay naisip ko, mahal ang bisikleta, wala akong ibili. Eh di ginawa ko, naisip ko, tumakbo na lang. Hanggang sa dumating ang araw na unti-unti na niyang minahal ang pagtakbo. Dito kasi, pawis at tiyaga lang daw ang kanyang naging puhunan. Nung araw ako'y tumatakbo, ayun ang habis ko. Araw-araw ako'y tumatakbo. Pumupunta ako sa bukid, takbo na rin. Pag ako nagtatrabaho doon, abuti na ako ng sisikat ng araw, nandun ako sa bukid, tatakbo ako. Si Lolo Pablo, never say die sa takbuhan dahil pati sa fiesta, bibo rin siya. Pag may marathon, titigil ko muna yung aking trabaho at tatakbo muna, kakuha ko ron. Makakakuha na ako ng premyo, may trophy. Pero si Lolo Pablo, hindi raw laging pinapalad na manalo noon. May pagkakataong natatalo, kaya ang kanyang hugot, paghusayan pa ang pag-iensayo. Matatalo rin ako pero lumalakas ang loob ko sa pagtakbo. Simula raw noon, iba't ibang marathon at kompetisyon na ang kanyang sinalihan sa iba't ibang lugar sa bansa. Hakot awards din siya dahil sa dami ng kanyang medalya. November 1975, second place, 11 place. Ako top 15. Second marathon. Ito yung mga elimination, 21K. Ito mga 21K, Lucena City, Batangas City. Ika nga sa kasabihan, kalabaw lang ang tumatanda. Kaya sa kabila ng kanyang edad na 80, si Lolo Pablo maliksi pa rin. Laban kung laban na rin sa takbuhan. Sa edad kong 80, kayang-kaya ko pag tumakbo. Mga 55 kilometers o 42 kilometers, yung kakayanin ng katawan ko. Ang legendary runner, healthy pa rin daw kahit 80 anyos na. Malusog at wala raw iniindang karamdaman. Sa katunayan, wala siyang iniinom na kahit na anong maintenance. Sa iniinom na maintenance, wala na akong iniinom, wala naman ako bibili ng gamot, ay wala naman akong sakit. Ayon sa eksperto, mainam sa kalusugan ang pagtakbo, lalo na sa mga nagkakaedad na. First of all, we have to know na ang pagtakbo ay isang type of aerobic exercise. So ito yung activity na ini-increase niya yung heart rate natin at the same time, yung body's use of oxygen. So nare-regulate niya yung blood circulation. Kung ganito po yung nangyayari, nalo-lower yung risk natin to develop cardiovascular diseases. Kaya si Lolo Pablo, inaaraw-araw ang pagtakbo. Sa minimum ko araw-araw, ay tama mga isang oras, kulang-kulang na 10 kilometer yun. Ang eksperto may paalala sa mga tulad ni Lolo Pablo na hanggang ngayon aktibo pa rin sa physical activities. We have to consider muna safety, no? So, lagi pong titingnan yung safe space at the same time yung mga traffic-free routes, no? Para ma-consider po na safe. Importante rin daw na magsuot ng komportabling damit kapag mag-eehersisyo o tatakbo. Kasi iniiwasan po natin yung mga possibility ng injuries katulad ng ankle sprain o kaya naman po yung possibility tulad na magkaroon ng heat stroke yung isang tao katulad na lang po ni tatay. Samantala, si Tatay Pablo patuloy pa rin daw tatakbo at hahataw hanggat kaya ng kanyang katawan. Gagawin ko ito
hanggang aking malakas. Pero worry ko, kakayanin ko pa. Wag lang akong magkakaroon ng karamdaman. Tutuloy ko ang aking pagtakbo sa umaga. Age is just a number. Kaya mga kapuso, be like Tatay Pablo na young at heart. Huwag huminto sa pag-aalaga sa sarili dahil winner kang tunay kapag fit and healthy. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.